Yo guys, what's up? Okay, meron na naman tayong bagong tutorial. So maraming nag-re-request nito guys kung paano nga daw ba mag-print ng calling card or business card ng back-to-back. Okay, so yan ang ituturo natin yan. So let's go, umpisa na natin yan. Para sa mga wala pang account dito sa Canva, pwede kayo mag-create guys ng account sa Canva na libre. Okay, pre-create ng account sa Canva. Ang may bayad lang ay pag magagamit ka ng premium elements. Okay, kung di ka naman kagamit mga premium elements, makagamit at makagawa ka ng mga design dito sa Canva. So ito yung gagawin natin guys. Business card or calling card. So dito, pag nasa dashboard ka na, makikita mo dito, di ba? Meet Magic Studio. Yan. So, click mo dyan. Type mo business card or calling card. So, gagamit tayo ng mga template. Dito sa Canva ay marami ng template na pwedeng gamitin. Okay? So, calling card. Pag di lumabas dyan, type mo business card. Yan. So, isi-search nyo lang dyan sa ating search bar. Business. Yan. So, click mo lang yan. So, may lalabas yan dito. Yung pag-loading kasi ng ating Canva ay depende yan dyan sa gamit mong internet at computer. Okay? So, dito maraming template. May mga template na libre. Yan. Meron naman may bayad. Diba? So, kung meron kang pro account, magagamit mo yung mga pro account na template dito. Pero kung free account lang naman, so meron ka naman magagamit dyan. Pipili ka na lang dyan, tapos i-design mo. So, andito yan guys. Ayan. So, marami dito pwedeng pagpilian. Okay? So, marami siyang naka-ready-made na. Ang gagawin mo lang dyan ay i-edit mo lang. Okay, so gagawa tayo ng isang sample. So magkiklik lang ako na yung isa. Yan, so ito yung napili ko. Medyo maganda kasi yung kulay niya para sa akin at yung pinaka template niya. Okay, so pag ni-click mo lang yan, dire-diretso lang yan. So pag ganito ay hihintay mo lang yan kasi naglo-loading lang yung Canva. So depende talaga yan sa internet at sa computer na gamit mo. Okay, so dito pwede mo itong palitan. Okay? So, papalitan natin yan. AE Digital. So, dito kasi sa Canva guys, mas mabilis gumawa ng layout or ng design kasi may mga template na. Ayan. So, dito, pwede mo rin palitan yan. So, sa akin, hindi ko napapalitan para mas mabilis lang. Okay? So, lalagay ko ay AE Digital Design. Okay, so sample lang natin yan. Yan. So meron na tayo ng sample. So ito, hindi ko na babaguhin para mas mabilis lang yung video natin. Okay, so ito yung pinaka-front ng ating card, ng business card or calling card. Okay, so edit nyo lang, lagyan ng design. So bahala na kayo dyan kung ano yung gagawin nyo sa pinaka-front natin. So dito naman, ito yung pinaka-back natin. So pinaka-back ng template natin or design natin. Dito, pwede rin yung palitan. So, nasa sa inyo yan, guys. AA design. Yun na lang para may sample lang tayo. Yan. Isang kamay, isang daliri lang kasi ginagamit ko. Okay? So, dito, yan. So, kayo na bahala dyan. So, ito yung pinapakita lang natin kung paano mag-layout ng ng design or template dito sa Canva ng business card or calling card. So, yun ang pinaka-purpose natin dito muna, yung pag-layout. So, pag naka-layout ka na, ang gagawin mo dyan, ida-download mo na yung ginawa mong business card or calling card. Okay? So, ida-download mo, click mo lang yung share. Click mo lang yung share, tapos, set ko sa PNG. Kasi PNG ginagawa ko kasi para ma-format ko siya mamaya pa nag-print na ako ng back to back. Okay?
So pag na-set mo na siya, PNG, click mo lang yung download. So dalawa yan eh, yung front na at saka yung back. So click mo lang yung download. Okay, so hintayin mo lang siyang ma-download at ilalagay na natin siya doon sa pinaka format natin para ma-print natin siya ng back to back. Okay? Okay guys, so ilalagay natin sa pinaka format natin yung design na nagawa natin. So dito, kailangan mo ng publisher kasi yan yung gagamitin natin para mapag-print tayo ng back to back na business card or calling card. So kahit anong publisher, so i-try nyo na lang guys kasi ang gamit ko dito sa akin ay Publisher 2016. Okay? So open lang natin yan, yung publisher natin kasi dyan natin i-design or i-layout o ipo-format yung ating nagawang calling card. So dito, pag open mo, makikita mo kaagad yung business card. Okay? So yan yung kiklik natin. Pero pag wala naman dyan, i-type mo na lang dito sa search bar. So ganun lang naman yon. So click na lang natin yan. Tapos create. Okay? So ito yung lalabas dyan. Ayan. So ang ginagawa ko dyan, pag na-open ko na yan, dinidelete ko yung mga ibang elements na yan. Para hindi siya maisama dun sa pag-print natin. Okay? Ayan. I-try nyo lang to kung pwede. Kasi sa akin, gumagana naman eh. Okay? So, yan na yan. Kung gagawin mo dyan, ilalagay natin yung dinownload natin or ginawa natin design kanina. Okay? So, ito yan. Front page muna. Yung front mo ng ipiprint natin. Okay? So, gagawin mo dyan, ididikit mo lang yung nilayout mo sa dulo-dulo. Okay? Ayan. Try nyo lang to guys ha. Malay nyo gumana sa inyo. Kasi sa akin gumana naman eh. Ayan. Dulo-dulo lang para masakop niya yung space. Okay, so ganyan na yung itsura niya guys. Ayan. So ganito na yung itsura niyan. Pagkatapos niyan, check mo lang din yung size niya. Dapat naka-A4 yan ha. So pag wala dyan, pag di mo makita dun sa size, i-control P mo lang para ipiprint mo na siya. Okay? Ayan. So ito na yan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 pieces siya sa isang A4 na photo paper. So ganyan yung pinaka-format niya. Ayan. So ganun lang ang gagawin mo. Ipapakita natin mamaya yan guys ha. Ipiprint natin yan. Ayan. So unahin mo muna yung front page natin. Okay? Mag-print ka muna ng puro front. Ayan. Para sigurado lang. Pag nakapag-print ka na nito, ang gagawin mo dyan, yung likod naman. So yung ginagawa ko kasi, dinidelete ko yung una ko kasi na-print ko naman na yun. So isusunod ko yung back naman. So ganun ulit. Ganun lang ang gagawin natin. Same procedure dun sa front. Yan. Sakupin mo lang yung space. Okay. So ganun lang. Tapos dyan, control P mo ulit. Dapat parehas yung A4 size dun sa nauna. Yan. So ito na yung likod. Okay. So ready to print yan. Ipiprint natin yung sample yan. Ayan. So mag-print tayo ng actual talaga para makita nyo rin. Okay? Okay guys, so magpiprint tayo ng actual niya para makita nyo rin kung paano mag-print talaga ng back-to-back na business card. So dito, ito yung nilayout natin or pinormat natin kanina. So ipiprint na natin siya. So unahin natin yung front, di ba? So ipiprint na natin siya. Ayan. So check nyo lang. Dapat naka A4 size na photo paper or kung ano man gamit yung papel. So gamit nyo kasi ay photo paper. Ayan. So depende sa inyo. Okay? So diyan, i-click na natin yung gamit ko kasi L3210 na printer. So ipiprint natin yan. Okay? So mag-print muna tayo ng isa. Ayan. So abangan natin dito. Kasi ito ang gamit ko ay L3210. Ayan. Standard print lang para mabilis. Okay?
standard print lang para mabilis siya mag-print. Ayan. Hindi ko pa na-head clean yung aking printer. So may guhit pa siya, oh. Hindi ko pa na-head clean. Okay, so ito yung front niya. Ito yung front na calling card natin. So ang gagawin mo diyan, ganito yung paglabas niya, di ba? Ang gagawin mo diyan, ibabaliktad mo lang. Ganyan. So ipapasok mo ulit siya diyan. Yan. So insert mo lang siya ulit. At yung pangalawa naman, yung ipiprint natin yung likod. Okay? Okay, so ito yung back natin, yung likod natin ng business card natin or calling card. So gagawin mo dyan, ipiprint mo din siya. Same kanina, so nauna. Yan, 10 pages pa din, A4 at yung printer natin na gamit. Okay? So i-print lang natin ulit. Ayan, so abangan na lang natin dito. So gano'n lang naman siya kadali at kabilis kung paano print ng ating layout. So i-design nyo na lang yung business card nyo, guys, para maganda naman siya. Okay? So hintayin natin siyang lumabas. Ayan. Okay, so ito na yung ating business card or calling card. Ayan. So dito, meron diyang kanina yung blue, di ba? Pwede mo i-cut yan dyan kung yung gusto mo. Pwede naman dito sa pinaka-green niya. So nasa sa inyo na, guys. Sakto lang din naman yung size niyan. Ang business card, pwede mo lagyan ng photo top para hindi mabasa. Kaso may dagdag bayad yun. Okay? So pwede mo siya lagyan ng photo top. So ika-cut natin siya para makita nyo. Okay? Ayan. So diretsohin ko na lang kasi mamaya sabihin cut, di ba? Ayan. So diretsohin na lang natin yung video natin. Medyo matagal nga lang yan, pero at least makita nila na walang cut. Okay? Ayan, so i-cut ko na lang para makita talaga nila. Kahit anong cutter pwede. Kung gusto mo yung gunting, kaso mano-mano, di ba? Kinat ko siya doon sa pinaka border niya. Pantayin nyo lang yung pagkat para sigurado hindi pangit yung dulo-dulo. Okay? So ito na yung business card natin. Ayan, oh. Ayan, so sakto lang, 'di ba? Saktong-sakto lang siya. Ayan, oh. Oh, ganun lang naman yung, guys. Nakita nyo to? Remembrance niya, paggawa ko ng calendar na yun, no? Sumabit dun sa clipping metal. So, lagi kayo mag-iingat. So, ito na yan, guys. So, focus natin. Para makita talaga. Yan. Ito yung back. At ito naman yung front. Hello, di ba? Sakto lang. Ganun lang naman kadali mag-layout. Tugma na tugma yan. Ayun, no? Ano lang to, standard print lang to kasi sample. Kaya may mag-wait. Hindi pa ako nakapag-hit clean, eh. Ayun, no? Dulo at dulo. So, ayan. Sakto yan, guys. Diba? So, ganun lang naman kadali. So try nyo na lang at mape-perfect nyo naman yan. Pero dito sa tutorial natin perfect naman. Ayan, oh.
Pwede mo pa ito bawasan ng konti kung gusto mo para wala talaga makita dyan sa gilid. Sakto naman, di ba? Oh. Yan. Okay. Oh, 5 piso. With photo top. Depende sa inyo kung magkano ibigay nyo sa calling card. Di ba? Back to back kasi yan eh. Buti kung front lang, di ba? Pwede nga size yan eh. With photo top. Ayan. So, gano'n lang guys, kadili at kabilis gumawa ng business card na back-to-back. So, subukan nyo na lang. Okay? So, thank you.